Inaksyonan na ng korte ang petisyon ni VP Sara na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Ayan syempre ito yung tatalakayin natin, no? Inaksyonan na ng Korte Suprema. Ayan, talagang yung Korte Suprema talaga is nakikita natin yung pagiging transparent. No? Kaya ito na lang yung inaasahan naman natin ngayon na wag sanang bumaliktad. No? So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin pakinggan, hindi panoorin mga katunay ha. Baka kasi syempre nasanay tayo ng pinapanood natin mga katunay. Pero pakinggan lang natin, no? Pero magkomento na lang tayo pagkatapos nito. No? Ako magkokomento din ako pag meron tayong masusundot-sundot ng konti. 'Di ba? Pero importante 'to. So pakinggan natin, no? Pasok. Inaksyonan na ng Korte Suprema ang petisyon ni Vice President Sara Duterte na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sa inihayang petisyon for certiorari and reprohibition noong February 18, iginiit ni VP Sara na nilabag ng Kamara ang patakarang nagbabawal ng impeachment proceedings laban sa isang opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the 4th impeachment complaint against her. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Kita nyo naman talagang kahit Korte Suprema nagsasalita na parang wala nang kakwenta-kwenta yung impeachment na isinasampa nyo kay VP Sara. 'Di ba? Narinig naman natin pinapaliwanag ng korte talaga. No? Ito maganda sa Korte Suprema, sa Supreme Court na nagiging hipata sila, hindi sila nagiging bias. No? Kasi kung tutuusin, ito na lang yung inaasahan natin na matinutino na pwede nating maging sandigan. Yung maging maglabas ng katotohanan talaga. 'Di ba? Kasi kung aasahan natin yung iba ngayon, wala na. 'Di ba wala na? Kaya ito na lang yung inaasahan natin ngayon, yung Korte Suprema, na sana wag naman mabulungan ng mga demonyo. Dahil pag nabulungan ng mga diablo yan, mahirap na mga katunay. 'Di ba? Kaya sana ipagpatuloy ng Supreme Court yung ganito. Nagiging balanse sila. Tatandaan na unang isinampang 3 impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo noong December 2024. Ngunit nitong February 2025, nasundan pa ito ng ika-4 na reklamo. Napangalaman ng naunang 3 impeachment complaints ay na-archive lamang ng Kamara, habang ang ika-4 ang siyang pinadala sa Senado. Sa kanyang petisyon, hiniling ni VP Sara na tuluyang ipawalang bisa ang nasabing reklamo. Dahil dito ay natasan ng Korte Suprema ang Kamara, House Secretary General at Senado na magbigay ng kanilang komento hinggil sa petisyon. Mayroon lamang silang 10 araw para magsumite ng sagot sa kataas-taasang hukuman. The court required... yan. Dapat sagutin nyo talaga yan. No? Kayo, papapalakpak pa kayo. Pero ka-question yung mga pinaggagawa nyo. Yan ang hirap kasi. Kapag masyado mong minamadali yung isang bagay, 'di ba? Hindi mo matatapos ng maganda yan. Kailangan dahan-dahan yan. Alam nyo naman na mabigat ang kalaban nyo. Anong tingin nyo kay VP Sara? Maliit na kalaban lang? No? Yung sinasabi ko nga dati, okay lang sana. No? Kung walang mga taong bayan na sumusuporta kay VP Sara, 'di ba? Kung walang sumusuporta sa kanya, kung ganyan ang gagawin nyo, malamang manalo kayo sa mga ginagawa nyo. Pero kung ganyan ang mga kilos nyo na bara-bara lang, no? Tapos si VP Sara pa yung papaandaran nyo ng ganyan, hindi yan uubra. 'Di ba? Kitang-kita naman kasi na minamadali nyo lang lahat ng proseso na ginagawa nyo kay VP Sara. So bakit nyo minamadali? Anong taon na ngayon? 2025 na. So 3 taon na lang, magte-2028 na. Parang sinasabi nyo to, daig ng maagap ang masipag. Tama ba? Daig ng masipag ang maagap po? Ano doon? Ano ba yun? Basta yun na yun. 'Di ba? Masyado nyong pinupursige. Masyado kayong nagiging agresibo kaya napapaghalataan kayo. 'Di ba? Ngayon, kung talagang yung ibinibintang nyo kay VP Sara ay totoo, no, hindi para magmadali kayo na ma-impeach siya.
'Di ba? Ano naman ngayon kung maging mabagal yung proseso? 'Di ba? Kung matagalan yung proseso. At least, 'di ba? Napoproseso. Ang problema kasi sa inyo, minamadali nyo. No? Kahit yung mga ebidensya, kahit yung mga sinasabi nyo sa kanya, is walang kakwenta-kwenta, hindi pinapaliwalaan ng mga tao, is tuloy-tuloy pa rin kayo. Kayo nga lang yung nagbibintang kay Sara Duterte ng ganyan, pero yung mga tao hindi. Malamang ko may magko-comment uli, no, ng mga anti-anti dito. Ako wala akong pakialam sa inyo kung anti-Duterte kayo. 'Di ba? Kung anti-Duterte kayo at apektado kayo sa sinasabi ko, huwag kayong makinig sa channel ko, huwag kayong manood. Ang problema, nanonood kayo tapos magko-comment kayo sa akin. Tapos magme-message kayo sa Facebook page ko. No, magsasalita kayo na dapat pati ako makulong. 'Di ba? Mayroon pa doon, hindi na kita babanggitin. Malamang ko nanonood ka rito lagi. Kasi bawat labas ng video ko, comment, message ka ng message sa Facebook page ko. Oh. Galit na galit ka. 'Di ba? Kung ano-ano yung pinagsasasabi mo sa akin. No? Na dapat kasama ako sa makulong, pinagtatawanan na nga lang kita. O ba't ako makukulong? Ano ikakaso sa akin? Oh, 'di ba? Oh. Dahil sa binabalita ko, tinanong nga kita O ba't ako makukulong? Ang sabi mo, kasi pumapanig ako sa mga Duterte. Ibig sabihin, pwede kang makulong kapag pumanig ka sa mga Duterte? Ganun na ba patakaran ngayon? 'Di ba? Ganun na ba? Kapag pumanig ka, ikukulong ka? Ganun ba 'yon? 'Di ba? Ang bababaw nyo, te. No, kung antay kayo, edi huwag kayong manood. Kung antay kayo, edi umalis kayo. Ganun lang naman 'yun Hindi ko naman kayo pinipilit. Ngayon, kung antay kayo, tas nakikinig kayo rito, 'di ba? Mas maganda na nga Nakakarinig kayo ng nakakarinig kayong ng negative. No, sa mga taong nadidinig nyo katulad ko. Para alam nyo, mabalansin nyo yung isip nyo. 'Di ba? Ako din naman, nakikinig din naman ako sa mga loyalista. Nanonood din naman ako yung mga loyalistang vlogger. Kasi para mabalansi yung isip ko. Ganun din naman Ganun din naman 'Di ba? Ewan ko nga lang ba din sa tao, dalawang tao yun Parang yung isa, parang may hawak pang baril lang. Pabanta-banta pa, hoy, hindi mo ako mababantaan. Hindi ako natatakot sa banta. No, kahit bantaan mo pa ako habang buhay, hindi ako natatakot sa'yo. Di ba? Hindi ako natatakot. Ngayon ko nasasabihin dito, mga katunay, no? Kung pwede ko nga lang screenshot dito, ilalabas ko yung mga message nila sa akin. Meron pang nagbabanta Di ba? Hindi ako natatakot sa ganun. Ngayon kung pinagbabantaan nyo kami, para matigil kami sa sinasabi namin. Di ba? Hindi kami titigil. Di ba? Anong pakialam namin sa inyo? Kung ang mga Duterte matapang, yung mga nagtatanggol sa Duterte matatapang din. 'Di ba? Hindi ang bayag namin, dala-dala namin kapag kami nagsasalita. 'Di ba? Sa away nga hindi kami umaatras, sa inyo pa. Oh. Where the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. Para sa kampo ng Vice Presidente ang naging kautusan ng Korte Suprema. Sa isang payag, sinabi ni Attorney Sheila Sison, Legal Counsel ng Vice, na kumpiyansa sila na tatalakayin ng kataas-taasang hukuman bilang final arbiter ng batas ang lahat ng issue patungkol sa legalidad ng impeachment complaint. Rumesbak ang Malacanang sa mga pumalag na kandidato na ayon kay Pangulong Marcos ay parang pinag-deliver lang ng suka. Nanindigan naman ng palasyo na hindi magpapatawag ang Pangulo ng special session sa Senado para sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi raw magpapatawag ng special session yung Pangulo. Pero dati nabalitaan natin na pwede rin magpatawag, parang ganon. Pero ngayon is parang pinaninindigan ng Pangulo dito sa balita na hindi magpapatawag ng special session para sa impeachment ni VP Sara. Abay, di maganda. 'Di ba? Kung merong mga ganon. Sa gitna ng kaliwat ka ng panawagan para paspasan na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, muling iginiit ng palasyo na walang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng special session. Parang ang gulo-gulo no? Hindi natin alam kung saan talaga, no? Ano ba, magpapatawag ng special session o hindi?
Hindi o magpapatawag. Magpapatawag, hindi. Magpapatawag, hindi. O, hindi. Parang ganun. Ang gulo eh. Hirap eh. Papalit-palit tayo ng isip eh. Di ba? Maliban na lang kung mismong ang mga senador ang humiling nito sa Pangulo. Wow. Be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing injuries, that the President is behind the impeachment proceedings. So kung yung mga senador ang magre-request ng special session na yon, kaya naman baka naman siguro si Senator Coco talagang puspusan yung pagre-request niya na dinggin na yung impeachment agad ni VP Sara. Di kaya baka naman mamaya may nag-uutos doon na yung ano ba tawag doon, yung hindi ako pwedeng magsalita kasi nakapagsalita na ako na bawal wag nang magbigay ng special session. Ikaw na lang, Coco. Magsalita ka kunwari gustong-gusto mo nang dinggin yung impeachment. Diba? Pwede natin paghinalaan ganun, no? May nagtutulak kay Coco para talagang mapursige yung mapush yung Senado na mag-request ng special session do sa impeachment ni VP Sara. Abaw. Una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pagkatapos na lang ng recess sa Hunyo, uumpisahan ng Senado ang paghahanda sa impeachment trial. Sabi ng Malacanang, hindi naman malinaw sa saligang batas kung kailan dapat umpisahan ang impeachment. Wala pong makikitang time element because they can proceed definitely if there is session. There's no question about that. But to proceed during recess, gray area po yan sa Constitution. Dinipensahan din ng palasyo ang pahayag ni PBBM nang ihalin tulad nito sa nagde-deliver ng suka ang ibang kandidato sa pagkasenador. Umani ito ng batiko sa ibang tumatakbo, partikular sa mga pambato ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit naman kasi suka? Yung parang nautusan lang bumili ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Bakit kasi meron pang mga ganung factor no? Kaya tuloy naihambing yung yung Team Duterte suka, tapos yung team ni Marcos isinuka. Di ba meron mga ganun, di ba? Duterte, pero giit ng Malacanang, mga baguhan sa politika ang tinutukoy ng Pangulo. Kung tinamaan sila, at tumatakbo sila, at alam natin wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. Dapat, hindi nga sila tumakbo. Parang ganito yan. No, lang natin yung sinasabi ni si Castro to, no? I-reverse lang natin. Kung sila yung tinatamaan, ganun, kung parang nagiging balat sibuyas yung mga naparinggan doon sa suka, is dapat hindi na sila tumakbo. Pero ang tanong ko naman, bakit yung mga nagpapatawag doon sa mga vlogger na parang mga tinatamaan? Diba? Hindi kaya parang ganun din sila, parang mga balat sibuyas din sila. Diba? Dapat hindi na sila nag-congressman. Parang ganun din, diba? Walang pinagkaiba. Ibabalik natin yung sinabi niya. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Ayun, natutunghayan natin. Yun, napakinggan natin. No, hindi natin napanood, pinakinggan lang natin. Kayo mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.